Anong gagawin mo kung isang araw magising ka sa isang lugar na hindi mo alam at ang tanging kasama mo ay isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa'yo? Pero paano kung sa huli malaman mong baka lahat ng yun ay hindi pala totoo? O baka naman higit pa sa totoo? Yan ang kwento na ibinahagi sa atin ni Marie dito sa Dear Kuya Japes. Magandang araw mga kaibigan. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Dear Kuya Japes. Dito ating pinakikinggan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, saya, at minsan ay lungkot mula mismo sa ating mga tagapakinig. Kaya samahan ninyo ako at pakinggan natin ang kwento ng ating letter sender ngayong araw. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa story ko, pero para sa akin, totoo ang lahat. Minsan, mas matibay ang nararamdaman kaysa sa nakikita ng mata. Ako po si Marie at ito ang nangyari sa akin. Noong isang gabi ng malakas na bagyo, napakalakas ng ulan at halos umapaw na ang ilog. Pinilit kong iligpit ang mga gamit namin pero biglang bumigay ang lupa. Hindi ko na namalayan, inanod na pala ako ng rumaragasang baha. Pakiramdam ko, ito na ang katapusan ko. Nanginginig na ako sa lamig at halos mawalan ng ulirat. Hanggang may isang kamay na humawak sa akin. Isang lalaki. Narinig ko po siyang sumigaw. "Huwag kang bibitaw! Ililigtas kita!" At pagkatapos noon, biglang nagdilim ang lahat. Pagmulat ko ng mata, nasa isang maliit na isla na ako. Nakahiga ako sa ilalim ng punong niyog at yung lalaki na nagligtas sa akin ang una kong nakita. "Ligtas ka na, Marie?" sabi niya sabay ngiti. "Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" "Nakita ko kasi yung necklace mo. So, I assume na Marie ang pangalan mo." "Ah, by the way, I'm Emil." Doon nagsimula ang aming pakikipagsapalaran. Araw-araw, si Emil ang gumagawa ng paraan para may makain kami. Nanghuhuli siya ng isda gamit ang mga sanga, nangunguha ng niyog at nagtayo ng maliit na kubo para may masilungan kami sa ulan. Ako naman, tumutulong mag-ipon ng tubig ulan at maghanap ng prutas. Sa mga gabing malamig, magkasama kaming nakaupo sa tabi ng apoy. Minsan napapatingin ako sa kanya at napapaisip, kung hindi siya dumating, baka hindi na ako nabubuhay ngayon. Isang gabi, habang nakatingala kami sa mga bituin, biglang nagsalita si Emil. "Alam mo, Marie, bata pa lang ako, takot na ako mawalan ng mahal sa buhay. Nawalan na ako ng tatay, kaya simula nun, palagi kong pinapangako sa sarili ko na kung may kaya akong iligtas, gagawin ko. Kahit kapalit ko pa
ang sarili kong buhay. Natulala ako. Noon ko nakita ang bigat ng puso niya. Pero kasabay noon ay ang tapat at kabutihan niya. Kaya pala ganun siya kaalaga. Kaya pala ganun siya magsakripisyo. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali. Dumating ang panahong nagkasakit ako. Nilagnat ako ng matindi at halos hindi na ako makakilos. Sa isang isla na walang gamot, halos sumuko na ako. Nakikita kong halos hindi na natutulog si Emil. Pinapainom niya ako ng sabaw mula sa mga halamang nakuha niya. Binabantayan niya ako buong magdamag. Ramdam ko ang init ng kamay niya habang nakahawak sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Laban lang, Marie. Hindi kita iiwan. Kaya mong bumangon." At sa kabila ng lahat, unti-unti akong gumaling at doon ko lalo siyang minahal. Lumipas ang mga linggo, natuto na kami magsabay sa lahat ng bagay. Kapag may unos, magkasama naming tinatayo muli ang kubo. Kapag gutom, magkasamang naghahanap ng pagkain. Kapag malungkot, siya ang nagpapatawa sa akin hanggang sa hindi ko na kayang itago. "Emil, kung wala ka, baka matagal na akong sumuko." Ngumiti lang siya at sagot niya, "Basta, huwag kang bibitaw. Marie, lagi akong nandito." Isang gabi bago ako muling nawalan ng malay, nakatabi ko siya sa dalampasigan. Tahimik lang kami nakatingin sa buwan, tapos bigla siyang nagsabi, "Marie, kapag dumating ang araw na magising ka sa ibang lugar, huwag mong isipin na iniwan kita. Lagi lang akong nandyan sa puso mo at sana kapag nawala ako, ipagpatuloy mo pa rin ang laban." Nalaglag ang luha ko. "Ano ba yan, Emil? Para kang nagpapaalam." Ngumiti siya ng payapa. Tumingin sa akin at marahang sinabi, "Hindi ako mawawala. Lagi akong gabay mo." Kinabukasan, biglang nagdilim ang paningin ko. Pagdilat ko, wala na ako sa isla. Nasa hospital ako. Nasa tabi ko si Nanay Lourdes. Hawak ang kamay ko habang umiiyak. Naroon din si Ate Mona, si Dr. Louie, si Nurse Jane, at maging si Sir John, ang kapitbahay namin. "Marie, salamat at nagising ka," iyak ni Nanay. Sabi ng doktor, 6 na buwan daw akong nasa koma. Hindi ako makapaniwala. "Hindi. Nasaan si Emil? Kasama ko si Emil. Nasaan siya? 6 na buwan? Hindi. Nasa isla ko. Kasama ko si Emil." Dito ako tiningnan ni Ate Mona. Luhaan ng mata. "Marie, si Emil ba? Si Emil ba yung hinahanap mo?" "Oo. Siya yung nagligtas sa akin.
naiintindihan ko, siya nga yung nagligtas sa'yo. Pero, hindi siya nakaligtas. Kuya Jeeps, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala. Pilit kong ipinaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Ang mga gabing magkasama kami. Ang bawat payo niya. Pero para sa lahat, guni-guni ko lang yun. Dahil nasa koma ako. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga ako sa ospital, sinubukan kong ikwento muli kay Nurse Jane ang lahat ng naranasan ko. Pati na rin sa doktor. Sinabi ko kung paano ko inalalayan ni Emil sa bawat gabi at kung paano niya ako inalagaan nung nagkasakit ako. Pero lagi lang nilang tinitingnan ako na parang nababaliw na. Marie, maaaring nagkaroon ka ng hallucination nung ikaw ay nasa coma, sabi ni Dr. Louie. Ngunit tumango lang ako. At sa isip-isip ko, hindi nila ako mauunawaan. Hindi nila ako papaniwalaan. Kasi ako lang yung nakaramdam. Ako lang yung nakausap niya. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla kong naramdaman ng malamig na hangin. At sa panaginip ko, narinig kong muli ang tinig ni Emil. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Dahil hindi lahat nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Pagmulat ko, tahimik ang paligid. Ako lang mag-isa. Pero pakiramdam ko, hindi yun ilusyon. Totoo si Emil. Totoo ang pagmamahal niya. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga salitang iniwan niya. Basta, huwag kang bibitaw. Mga kaibigan, minsan, may mga taong dumarating sa ating buhay. Saglit lamang, pero ang epekto nila ay panghabang buhay. Katulad ni Emil, may mga sakripisyong hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa lalim ng pagmamahal. At kahit nawala na sila, ang alaala at aral nila ang patuloy na gumagabay sa atin. Minsan, ang mga taong dumadating sa buhay natin ay hindi para manatili, kundi para ipaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan. Kahit pa sila ay nasa alaala na lamang. At yan ang kwento mula kay Marie, dito sa Dear Kuya James. Kung kayo ay may mga karanasan ding nais ibahagi, isulat lamang at baka sa susunod, kwento nyo naman ang ating marinig. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat palagi at huwag kalimutang pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin.